Magpapatuloy po tayo sa preaching series po natin in the book of 2 Peter. At ang pagpupulay po natin ay magaganap sa kabanatang 1, talatang 12 hanggang 21. Paunahan ko po ay pagbasa. Marami po tayong Bibles dyan. Taas ko lang po ang inyong kamay kung gusto nyo pong makibasa. Kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong malapit ko ng iwan ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng Panginoong Jesucristo. Kaya gagawin kong lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kahit ako'y pumanaw na. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na kathalaman ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan, nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuti na ito'y pagkukunan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magiwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Ibahagi ko po sa inyo isang topic na pinamagitan ko po ng remembering the Word. Pagsabi nga po natin, remembering the Word. Yan. Parang alam na natin ang acrostic word, no? Yung mga naghahanda. Ang malaman natin, ang kalooban ng Diyos, maunawaan natin ang kanyang makapangyarihang salita. Most of all, ang magawa nating dumipende, mag-rely sa utos, salita, kalooban ng Diyos, ay sobrang napaka-importante dahil ito ay magbibigay sa atin ng isang buhay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos through Christian living, and most of all, ang salita ng Diyos na makapangyarihan, kung alam natin, naunawaan natin, dinidependihan natin, maia-apply natin sa ating buhay, ay napaka-bisa, epektibo na sanggalang para sa mga maling katuruan, masamang agos ng sanlibutan, napakalaganap na corruption at pagkilos ng dyablo, especially sa buhay ng mga mananampalataya gaya ng bawat isa sa atin. Yung mga tao, especially Christians, na ang desire lang ay karanasan, mga karanasang mabubuti, ay mga madali at mga taong madadali na tuksuhin, manapa ay maibulid sa maling paniniwala, katuruan, buhay, especially ng mga taong may mali na mga katuruan. Because in our passage, the context is that marami pong mga false teachers inside and outside the church. At ang mga anak ng Diyos, ang mga believers, ang mga iglesia ng Panginoon ay tinutukso, tinuturuan ng mali, inaakay sa maling paniniwala, palayo kay Kristo, sa paniniwalang hindi na magbabalik si Kristo, at marami po ang natutukso dahil sila ay
dahirati, dumepende na lang sa mga magagandang karanasan. Halimbawa, magandang karanasan ay ang magkaroon ng provision sa mga iba't ibang pangangailangan in life. Isn't it that a happy moment sa buhay ng Kristiyano, such as you and me, kung magkaroon tayo ng reconciliation sa mga taong nakaalitan natin, sa mga mangloob sa atin, tayo ay gumaling sa karamdaman, tayo ay maging victorious in life, magkaroon magandang trabaho, negosyo, magkaroon ng financial blessing, material blessing, in a lot more na mabubuting bagay, karanasan sa buhay ng mga Kristiyano ay bagamat mabuti, pero kung doon lang mababatay ang tiwala ng isang tao o kaya yung kanyang matinding desire, napakadali ng mga ganong klaseng tao na mahihirati, desirous lang sa mga experiences, mabubuting karanasan in life, ay madali pong mag-deviate, madaling matukso, madaling maakay ng mga false teachers, madali na mapollute ang kanyang Christian life, ang kanyang faith, ang kanyang buhay bilang anak o lingkod ng Panginoon. In our passage, kaya nga merong gustong i-emphasize si Apostle Peter sa buhay ng mga mananampalataya. And thank God, nakarating po sa ating kapanahunan ang kanya pong sinalita, isinulat, pinangaral sa mga tao during his time at magsisilbi din na paalala at pagpapala sa ating pong mga buhay today. Because Peter emphasizes the dependability and durability of the Word of God, especially remembering the Word of God. Yung pag-aalaala, pagbabalik, pag-iisip, sisinsay muli sa isipan, sa puso ng mga mananampalatayang kagaya natin ang salita ng Diyos. I believe na ang mga mananampalataya during the time of Peter, even you and me, ay may mga salita ng Diyos na natanggap, na unawaan, na isubi natin sa ating mga puso at kaisipan. Pero, we have that great tendency to forget. Ang ating pong mga isipan ay prone na makalimot. Anak na mga medyo kalimot, magsabi ng amen. Diba? Lahat tayo may admit that there are times nakakalimot po tayo sa maraming bagay, ilang mga bagay. Even so, sa mga mabubuting turo, salita ng ating pong Panginoon. Kaya Peter emphasizes na isipin, balikan, alalahanin, at ang isang paraan niya para mga mananampalataya ay hindi makalimot sa salita ng Diyos, maalala ang salita ng Diyos, ay yung patuloy niya sila na turuan, sulatan, ituro sa kanila muli at muli ang mga salita ng Panginoon. Even if na-establish na sila sa maraming katotohanan sa salita ng Diyos, even if alam na nila yon, pero inuulit niya sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya nga, sa umagang ito, allow me to share with you reasons why remembering the Word of God is so important in one's life. Na even if yung mga naituro na sa atin, natutunan natin the past, maituro uli sa atin, masabi uli sa atin, marinig uli natin, napaka-importante nun. Bakit? Una, because people dies. Ang tao ay namamatay. Sa verse 12 to 15, if I may read again sa English, ganito po nakasulat. So I will always remind you, Peter said, these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory. Pakisabi nga po natin, to refresh your memory. As long as I live in the tent of this body, because I know that I will soon put it aside. As our Lord Jesus Christ has made clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember. Pakisabi nga po natin, remember these things, Peter said. Si Peter po sa ating passage ay sinabihan na ng Diyos na isang araw, may takdang panahon, mamamatay siya. Kaya may mga panahon sa buhay ni Pedro, nakulong siya, inaresto siya, nanganganib ang buhay niya, hindi siya kinakabahan. Nakapagpuli pa rin sa Diyos, nakapaglingkod. Kahit na nasa loob ng prison cell, kahit ipinang-aresto na siya ni Herod, pero alam na alam niya, wala pang mangyayari sa kanya. Because alam niya
ang certain period kung saan siya kukunin na ng Panginoon, mamamatay na. So pinahayag niya na isang araw aalis ako dahil sinabi na ng Panginoon na kukunin niya ako, mamamatay ako. Pero ang gusto kong i-emphasize sa inyo, maalala niyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng aking mga katuruan. Muling pagtuturo at pagsisinsay sa inyo ng salita ng Diyos. So, people die, just like Peter. But the word lives. Pero ang salita ng Diyos ay nananatiling buhay. We all know, mga kapatid, na marami pong God's people, servants in the Old Testament times, patriarcha, prophets. In the New Testament, maraming mga apostol si Kristo, mga propeta na ginamit ng Diyos ang buhay para hindi lamang makita, mag-witness, o maituro nila sa iba using their lips, their words, para maibahagi sa iba ang mga katotohanan patungkol kay Kristo na pundasyon ng pananampalataya ng mga pinili ng Panginoong Jesucristo ng kanyang iglesia, man din ay napasulat ng mga kapahayagan ng Diyos sa kanyang mga lingkod, ipinasulat at ipinangaral at nagpasalin-salin na itakarating sa atin kung kapanahunan ang written Word of God. Written Word of God, ang pinaka-sentro ay walang iba kundi si Jesus Christ, the foundation of the church, the foundation of the faith of God's people. This is so important na ma-remind tayo, just like people in the life of Peter, in the time of Peter, na kailangan nilang patuloy na sinsayin, marinig muli, maituro muli sa kanila, mabasa nilang muli, maunawaan nilang muli, ma-refresh sila. Saan? Sa mga salita ng Diyos na narinig na nila, natutunan nila, naituro na sa kanila, upang sila ay maging matatag sa pananampalataya. Isang iglesia na hindi magsasara, hindi mamamatay, magiging malakas, matibay, matatag, at mag-endure sa anumang mga trials, persecution, sufferings. Bakit? Dahil nakasalig ang pananampalataya o ang iglesia, ang mga anak ng Diyos. Saan? Sa salita ng Diyos, manapa sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, and that is the Lord Jesus Christ. So Peter just wanted to impress in his readers' minds remembrance, ang pag-aalaala, ang muling pag-isip. Saan? Sa salita ng Panginoon, sa Word of God. Ang salita ng Diyos ay sobrang mahalaga. Yan ay ang daming benepisyo sa buhay ng tao. Kung tayo po may mga bagay na importante sa atin, di ba, binibigyan natin yan ng special place. Sino sa atin ang mayroong cellphone pero iiwan mo lang sa park, iiwan mo lang sa street, sa kalsada? Of course not. Lalagay mo yan sa lugar na tama. Kung nasa bahay ka, hindi mo yan ilalagay sa tapat ng timba na may tubig, baka malaglag doon. Nag-CR ka, ilalapag mo CR mo. Di ba? Lalagay mo sa isang special na place. Hindi doon sa tangke ng deposito ng tubig kasi baka mahulog doon sa baon. Sino po naka-experience? So, same is true with the Word of God na merong special place. Kung meron tayong mga gamit, laptop, jewelries, malaki-laking pera, parang nakatingin kayo sa akin. Parang pareho lang tayo, Pastor Rico. Maraming pera, konti lang ang pera. Hindi natin yan hahayaang ma-expose sa risk ang mga bagay na importante sa atin. Sasakyan, kahit binikleta lang yan, motor, hindi natin hahayaang malagay sa alanganin. Hindi natin hahayaang maulanan, masira, kalawangin, manakaw. Are you with me? Diba? Lalagay natin sa tamang lugar ang mga bagay na importante sa ating buhay. Ang salita ng Diyos importante sa buhay ng mga mananampalataya. And there is a special place for the Word of God. And that is your heart, our minds. When we say heart, a special place for the Word of God,
Hindi po yung puso natin, literal na puso na nagpapump ng dugo, tumitibok-tibok ng ding-dong, ding-dong, ding-dong. Ang tinutukoy na special place for the Word of God. Ang special place ng Word of God ay puso na ang tinutukoy ay hindi nagpapump, kundi yung atin pong brain. Sabi sa katabi mo, may brain ka. Yan ang special place kung saan dapat na ang salita ng Diyos iniimbak, isinusubi, pinapanatili, at ini-store salita ng Diyos. That is our heart, our brain. Because the literal heart cannot contain data, commands, and a lot of information. What does it ay ang ating pong mind? Easy. So, sa totoo lang, ang puso talaga natin na sinasabing special place for the Word of God ay ang ating pong utak. Ang lahat ng may brain magsabi ng Amen. Yeah. Ang ating isip. Kung baga sa computer, ang brain natin ang CPU. Are you with me? Yan ang sentro ng pagtanggap ng mga commands, nagre-respond yan. Diyan din naka-store ang lahat ng dapat na maging proseso ng katawan, ng buhay ng tao. So, the special place of the Word of God is our hearts, is last, minds, and brains. Dahil diyan, pwedeng makapanatili at maalala natin, impossible, magamit natin o makapag-respond tayo sa utos at impluensya ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. So nais ni Apostol Pedro, mga kapatid, na iwan na ng mga mananampalataya ang mga pangsanlibutan lang, pansamantala lang, not so important, hindi pinaka-importante na meron ng tao, nararanasan ng tao, o gustong makamit ng tao, kundi ang hindi namamatay at nananatili magpakailan-kailan pa man na salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. People will die. Ang katabi mo, tingnan mo. Lahat tayo isang araw mamamatay. Ang mga apostol nagsipanaw na. Pero ang salita ng Diyos, buhay, 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 mabubuhay, magpakailan-kailan naman. People die, but the Word of God lives on. Yan po yung una na dahilan kung bakit napaka-importante na ma-refresh tayo, ma-remind tayo, muli nating marinig ang mensahe, salita, utos ng Diyos, kapahayagan ng Diyos. Dahil isang araw, gaya ng mga propeta, mamamatay din tayo. So ano ang dapat nating pahalagahan? Then, salita ng ating Panginoon. Ang pangalawa, dahilan kung bakit napaka-importante ng pag-aalaala sa salita ng Diyos, muli nating mabasa, maunawaan, marinig, kahit ilang beses na nating alam yan, natutunan yan, dahil ang mga karanasan ay lumilipas. Experiences vanish or fades. Ang mga karanasang mabubuti ay lumilipas, nawawala. Verse 16 to 18. If I may read sa English naman. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of the Lord Jesus Christ in power. But we were eyewitnesses of this majesty. He received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory saying, "This is my Son, whom I love, with him I am well pleased." We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain. So, sa ating passage na to, verse 16 to 18, ay nagpapakita ng isang napakagandang karanasan ni Apostle Peter kasama ang ilang mga alagad nung makita nila yung transfiguration ng Panginoong Jesucristo sa bundok.
Nakita nila doon kasama ng Panginoon si Moses at saka si Elijah. Kaya nga, sabi niya kay Lord, huwag na tayo umalis, maggawa na lang. Isa sa inyo, isa kay Moses, isa kay Elijah. So the focus there was the transfiguration of the Lord Jesus Christ. Naranasan. Isn't it a very wonderful experience for Peter na makita niya at maranasan niya ang glory ng Panginoon Kristo. Kasi narinig din niya doon ang boses ng Ama saying to the Lord Jesus Christ, "Here is my Son, my beloved Son," the Father said, "whom I love and whom I am well pleased." Lubos kong kinalulugan, the Father said. Wow, grabing karanasan yun, mga kapatid. Kasama mo na si Lord, nakita mo pa yung mga dead saints, prophets, patriarchs, narinig mo pa ang boses ng Ama na nagko-commend kay Jesus Christ. Somehow, baka narinig din nila kung anong pinag-usapan ni Jesus at ni Moses at ni Elijah. Not just about the suffering na haharapin ni Jesus Christ, being comforted by the Father, but as well as the victory na hatid ng suffering na yon on the cross na magaganap at mararanasan hindi lang ng mga alagad during that time, kundi ng lahat ng mga kay Kristo mananampalataya bilang tagapagligtas. So, ang karanasan na yan ni Pedro na marami, especially the transfiguration, lipas na. Wala na po yun. Pero yung kanya pong mga sinalita, nanatili. Yung sinalita ng Diyos sa kanya, nanatili. Yung kapahayagan ng Diyos, nag-remain. Dahil yun ay buhay, kaya yun ay nananatili. Patuloy na nanatili hanggang sa ating kapanahunan. Marami po ang nagsulat ng account na yan. Transfiguration on the Mount. Mark, Matthew, Luke. Pero those gospel writers ay hindi present sa Mount of Transfiguration. Only Peter. Kaya nga sa ating passage sinulat ni Pedro ang transfiguration ni Jesus, ang glory na kanyang nasulyapan, ang encounter niya sa Ama at sa mga prophets of old na buhay after mamatay physically. Pero yung karanasan na yun ay lumipas na. Wala na. Thank God na pasulat. May written word of God. Kaya ang account na yun, ang maraming pangyayari karanasan, hindi lang ni Pedro, kundi ng lahat ng mga lingkod ng Diyos, magagandang karanasan ng people of God nakasulat. Nasa ating mga Biblia hawak-hawak, salita ng Diyos na nanatili at mananatili magpakailan-kailan pa man. God said in His holy book, in the Word of God, heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay may buhay, makapangyarihan. In the past, ang dami na talaga na nagsansala sa salita ng Diyos. Ipinagbawal yan, sinunog yan, kinumpis ka yan, ikinulungan lahat ng Biblia, pati yung nagtuturo at nananampalataya lang kay Kristo, ipinakulong, pinapatay, and a lot more na pagsansala sa salita ng Diyos para matigil. Pero hindi sila nagtagumpay. Nakarating, generation after generation, sa lahi ng maraming lahi, hanggang sa ating kapanahunan, ang salita ng Diyos. So, experiences, however great they were, they are, vanishes, it fades, lumilipas, nawawala, iniiwanan. So, temporary. Pero, ang salita ng Diyos, mananatili hanggang wakas. Can we say amen? So, ang kapahayagan at karanasan ni Apostle Peter on the Mount of Transfiguration, so wonderful. At yan ay nalaman natin, mga kapatid, though hindi tayo eyewitness, hindi tayo nakaranas ng transfiguration at marami pang bagay in the Bible, pero nakakarinig tayo, nalaman natin, naunawaan natin, nasubi sa ating puso, dahil yan ay bahagi ng revelations ng Diyos, ipinasulat niya, at narinig natin, nabasa natin, naunawaan natin, dahil nakarating ito sa ating kapanahunan. So, experiences are subjective.
compared to the Word of God, which is objective. However great, so sweet, so harmonious, and so exceedingly wonderful yung ating mga karanasan in life, subjective yan. In fact, may karanasan nga tayong maganda, pero sa iba, pangit yun. Pwedeng tayo po ay, halimbawa, nagkaroon tayong karanasan, nag-deliver tayo sa karamdaman. Baka sa iba pa rin pananaw nila dyan. Hindi blessing, kundi napatapat lang, swerte mo lang daw. Alam mo na experiences magaganda, pero in-interpret, pwedeng tignan, i-judge ng iba't ibang klaseng tao na may iba't ibang pananaw sa ating mga karanasan. No wonder, may karanasan ka na magkaiba ang treatment, pagtanggap, ang komento ng tao sa iyong karanasan. Yung iba masaya-masaya sa karanasan mo. Yung iba naman galit. Naranasan niyo ba yung ganyan? Why? Because experiences are subjective. Hindi lahat titignan na mabuti experience mo. Pwede yung iba, masamain ito. Sa akin po, may nagsabi na yan. No, okay mag-asawa. Sinira ko daw ang buhay ko. But the Word of God is objective. It gives one clear message. That is why. Kaya nga, ang salita ng Diyos, dahil ito'y objective, may isang clear message, it remains and abides forever. Hindi maglalaho, hindi magmamaliw, hindi mawawala ng bisa, hindi mawawala ng kabuluhan. Sabi nga ng Bible, the Word of God will remain the same forever. It will not return void, but it will accomplish the purpose of which it was said. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay permanent, hindi magmamaliw kasi ito'y buhay. It will remain forever kasi ito'y objective. It gives one clear message. Ang Biblia kasi from Old Testament to New Testament, from Genesis to Revelation, ay merong isa lang na theme. Bakit? Kasi may isa lang na author ang whole scriptures and Bible. And the central theme, the one great theme and figure of the whole scripture, Old Testament and New Testament, is no other than the Lord Jesus Christ. The Savior of the world, the man-incarnated God. Ang tanging daan tungo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Ang pangatlo, dahilan kung bakit napaka-importante ng salita ng Diyos, para ito ay hindi lang marinig, maunawaan, maitanim sa puso o kaisipan, kundi ito ay paulit-ulit na marinig, maalala, alalahanin, ituro. Thank God, mga kapatid, dahil sa ating pong church, bumabalik po tayo sa marami na nating preaching outline, preaching topics in the past, mga kapatid. Salamat sa Holy Spirit dahil that's so biblical na nagaganap sa ating kalagitnaan. Preaching na turo, salita ng Diyos, narinig na natin the past, baka na-memorize natin, baka alam na natin, ilang beses nang naituro, narinig natin, pero muli, sa gabay ng Holy Spirit, na ituturo, naririnig natin, na ipapaalala sa atin, gawain ito ng Panginoon. Ito ang emphasis ni Peter sa mga mananampalataya. For them to be able to remember, hindi malimutan ang napaka-importante na salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang mundo ay pasama ng pasama. Ang mundo ay lumalala ang kalagayan. The world glooms. That is why God's word is so important in the lives of God's people, na hindi lang maunawaan, kundi from time to time, maalala ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, sa verse 19 to 21, wherein, pinahayag ng Apostle Peter, importante sa salita ng Diyos, maalala, ma-inculcate sa inyong mga puso at kaisipan, kasi ang mundo ay masama, sasama ng sasama, magdidilim, hindi magiging mabuti ang kalagayan ng mundo, ng mga tao, because sa verse 19 to 21, ito po ang sabi sa English,
We also have the prophetic message as something completely reliable. And you will do well to pay attention to it as to a light shining in the dark place. Pakisabi nga po natin, dark place. Yun daw pong salita ng Diyos. Dapat na maging focus, pangunahin, maalala, maging emphasis ng mga anak ng Diyos. Sabi ni Peter, prophetic messages na reliable ay maging liwanag, maging tanglaw na nagliliwanag saan? Sa mundong madilim, sa mundong masama, sa kalipunan ng maraming tao sa mundo na ang buhay ay hindi ayon, kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa kalooban ng Diyos. Hanggang kailan? Until the day dawns and the morning star rises in your heart. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Pakisabi nga po natin, carried along by the Holy Spirit. Yan po ang salita ng Diyos na kailangan makarating, masinsay, marinig, maunawaan, matanggap, matanim sa puso at isipan ng mga tao ng sanlibutan. Ang sanlibutan, bagamat sanlibutan na kinapapalugan natin ngayon, mga kapatid, ang kapanahon natin ito, bagamat maraming progress, developments, maraming advancement na nangyari na in the past years, sa medisina na lang, mga kapatid, grabe na yung mga improvement o development. Marami ng mga gamot ngayon o medical techniques o science na nakapagpapahaba talaga ng buhay. Pero, the life of God's people in this world still don't get better. Are you with me? Marami na humaba ang buhay. Nalugtungan ang buhay. Pero, it doesn't make sense. Na sila ay nabago inwardly. Na dahil sa gamot, medical technology, science, mga aparato, etc., na-born again. Nakakilala kayo doon. Marami na natiling corrupt pa rin, depraved pa rin, sinner pa rin, at hindi maganda ang kalagayan. Ang transportasyon ay nag-boom din, di ba? Alam natin kung gaano bilis na ngayon ang maglakbay. Lahat ng pwede mong puntahan, kahit sa Mars, pwede na, di ba? Sino gusto mong punta ng Mars? Ewan ko lang kung pwede tricycle doon. Pero may mga sasakyang panghimpapawid, gaya ng jet, di ba? Airplane, o spaceship, etc. Di ba? Ang bibilis niya. Mabilis na pwede mong mapuntahan kung saang bansa o lugar mo gusto magpunta. But you know what? Even if napaka-bilis na ng mga sasakyan, wala ka namang mapupuntahan ng lugar na so safe. Amen? Lahat ng lugar na pwede mong puntahan using jet plane, airplane, kahit spaceship pa siguro, kahit sa Mars ka pumunta, hindi safe na place. It will never be a better place. Because God said in His Word, as prophesied, ang mundo, ang tao, ang sanlibutan ay lalong magiging masama, magde-deteriorate, makukurap. In fact, ang dulo nga ay kawakasan at pagkalipol, delubyo sa pamagitan ng matinding init o apoy, end of the world, destruction. As you can see, mga kapatid, kahit na matindi ang mga kaganapang ito sa medisina, sa transport, even sa communication. Diba? Sino po dito ang mga aamin na may edad-edad na? Dahil nung panahon na wala pang cellphone. Inaruto ko yan. Walang cellphone, walang computer. Nabubukin tayo, no? Tanda na tayo, no? Ay, ibang-iba ngayon. Nung ma-invento ang, di ba, ang eroplano, 1903,
salamat sa buhay nung magkapatid na Wright, na si Orville at si Werby Wright. Na-invento ang kaunahan ng eroplano na ngayon ay di ba, napakagandang transportasyon. Sabi ng marami, survey says, expert says, ang eroplano ang pinaka-safest na mode of transportation. Compared to vehicles, taxi, cab, bus, train, whatsoever, sa lupa, sa dagat, eroplano. Pero, ang lahat ng ito, medicine, transportation, communication, na napakabilis na, no? Mag-transmit ng balita, kahit hindi totoo. Kaya nga lumagana pa nga, ang ganda-ganda dahil sa pamamagitan ng communication, ng social media, ng internet, ng telepono, di ba yung mga pwede mong kausapin, kahit nasa ang lupalop ng sanlibutan ng mundo, makakausap mo. Kahit nasa outer space pa, makakausap na. Amen? Lamang, sa ministry natin, mga kapatid, lumakuso ang communication, cellphone, laptop, etc., internet. Ang laking tulong sa ministry. Sa recording, sa reporting, sa data, sa encoding, sa programming, pati na sa visitation and follow-up. Nakatulong ng malaki ang advancement sa communication dahil pwede ka nang mag-follow up, mag-visitation, makipag-usap, mangumusta mga kapatiran sa pamagitan ng internet, cellphone, telepono, communication. And yet, hindi naman nabago ang buhay ng tao, ng mundo. Through this advancement, development, progress, nakahanga-hanga, nakakamangha, nakaka-amaze. Dahil, di ba, communication, bagamat napaka-effective, blessing talaga yan, lalo na sa ministry, kung magagamit natin sa paglilingkod kay Lord. Pero, di ba, laganap ang paggamit sa communication, sa internet, sa social media, etc., etc., para magpakalat ng mga kasinungalingan, ng chismis, ng kabulukan ng iba sa politika. Gamit na gamit po ang communication. Para pahinain ang kalabang kandidato. May trolls. Ayan ang panalo po kay Duterte. Di ba? Pinabango siya ng kanyang trolls. Di ba? Meron siyang bayan ng trolls na pagpahiya naman ang kanyang kalaban sa pamagitan ng pagbubunyag ng kanilang mga blunders, kanilang kasalanan, kabulukan, corruption. At yan po ay naghanap na gawain sa sanlibutan. Kaya, mapapansin natin, even if masyadong grabe yung advancement in these areas, but you know what? Life didn't get better. Marami ang nanatili po na nasa sanlibutan, makasalanan, mahina, may corruption, mayroong pagsalangsang, nabubuhay sa pagkakasala. Why? The human heart is still wicked. Sa kabila ng maraming progress, development, advancement na nagaganap sa sanlibutan. Kaya, pakikita natin mga kapatid na ang mundo hanggang sa ating kapanahonan, hindi lang sa panahon ni Pedro, that is why pinapaalala na sa kanilang salita ng Diyos, hanggang sa ating kapanahonan, laganap ang spiritual darkness, ang pagkilos ng diablo sa buhay ng mga tao in bondage to sin, pero nananatili ng salita ng Diyos ay nagliliwanag. Patuloy na nagliliwanag ang salita ng Diyos. Hindi ito nagmamaliw, hindi ito umaandap-andap, hindi ito napipipilan. Ang salita ng Diyos hindi nawawala ng bisa kapangyarihan, himala, kakayanan na mag-reach out, bumago ng puso ng tao, magbigay ng bagong buhay, kaligtasan ng kaluluwa, katatagan ng pananampalataya, at kalakasan inward para makasunod bilang malaman ang kalooban ng Diyos kundi mapaglingkuran ang Panginoon. In every area and details of His life, her life. Ang salita ng Diyos, bakit? Ito nagiging nagliliwanag at patuloy na hindi lang nag-i-exist, nagre-remain dahil ito ay may buhay, dahil ito ay may kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay sure word. Ang salita ng Diyos ay may certainty. Ang salita ng Diyos ay tumpak, tiyak. Hindi ito lalabis, hindi ito kukulat. Ito ay ganap dalisay. Ang salita ng Diyos
ay mananatili magpakailan-kailan pa, mapagtitiwalaan, mapanghahawakan ng salita ng Diyos, madidependihan ng salita ng Diyos. Maraming salita, however sweet they are, however great they are, pwedeng ngayon okay yung salita na yun, pero later on, hindi na siya acceptable, magiging phase out, magiging ano na siya, hindi na napapanahon. Pero ang salita ng Diyos, in season and out of season, ay mananatili, kagamit-gamit, katanggap-tanggap, at beneficial. So, effective and beneficial sa buhay ng tao. Lalo na ng mga mananampalataya. Why? Because God's Word, kaya sure, because it is truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang Diyos na author ng Biblia, ng salita ng Diyos ay kailanman hindi magsisinungaling. Kaya nga lahat ng kanyang pinahayag, pinangako ng natupad, lahat ng kanyang sinabi, totoo, naganap, mangyayari. Dahil ang salita ng Diyos ay sure, certain, dalisay, totoo, makatarungan, makatwiran. Dahil ang salita ng Diyos din ay Spirit-given. Bakit ang salita ng Diyos? Hindi gaya ng maraming bagay sa mundong ito, tao, kaganapan, sistema, proseso, advancement na temporal at mabubulok, mawawala, makitigil, magmamaliw. Pero ang salita ng Diyos, magliliwanag ng patuloy dahil ang salita ng Diyos ay nagmula sa Diyos. Kaya nga, ang nakakaintindi lang sa salita ng Diyos na galing sa Diyos ay mga tao na may Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang may Diyos, mukha bang may Holy Spirit. No wonder, kaya mo nauunawaan ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Ang salita ng Diyos, galing sa Diyos, sa Holy Spirit. Kaya ito, mauunawaan lang ng mga tao may Holy Spirit. So yung sa katabi mo, inaanihan ka ng Espiritu ng Diyos kasi. Amen. So we thank God for the Word of God, which is sure, certain, truth, dahil ito ay galing din sa Diyos, sa Holy Spirit, ipinasulat lang ng Diyos sa mga propeta, ipinasulat lang sa mga gospel writers, ipinasulat lang sa mga patriarka, just like Moses, King David, at ang salita ng Diyos ay nagniningning, shining, nagliliwanag. Kasi sabi sa Psalms 119 verse 105, sabi ni King David, sa panahong siya ay may suffering, siya ay persecuted, siya ay nangihina, siya ay confused, pero meron siya naging kaliwanagan in life, in his mind, in his heart. Kaya niya nasabing, your word, O Lord, is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya kung tayo yung tao na mayroong pananampalataya kay Kristo, mayroong Holy Spirit, we don't just believe in the Word of God, kundi ang salita ng Diyos ay danas natin na may napakalaking benepisyo sa ating buhay. Sa panahon na magulo ang mundo, buhay natin, paligid natin, confused tayo, hindi natin alam ang ating gagawin, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating daraanan. Marami na kayang beses, mga kapatid, na ang mga mananampalataya, somehow baka ikaw, gaya natin, gaya mo, ay nalaman natin ang ating dapat maging desisyon, kaisipan, pananaw, prinsipol, dapat tindigan, tayuan, iwanan, gawin, puntahan because of the Word of God. Binasa natin, o narinig natin, o naalala natin, o talagang sinadya natin alalahanin. Deliberately remembering the Word of God. That is why nagkaroon tayo ng kaliwanagan. So tayo, ng mga Kristiyano, kung bakit ang salita ng Diyos nag-shine, sinabi rin ng mga Kristiyano ay meron ding kaniningan, kaliwanagan.
Sinabi ng Scripture that we are not just the salt of the earth, but as well as the light of the world. Sabi sa katabi mo, Meralco ka, buhay mo. Sa pamamagitan ng buhay mo, pwede ang iba ay maliwanagan, magkaroon ng tamang pananaw, kaisipan, desisyon. Kung dala mo ang salita ng Diyos, and by the power of the Spirit, may bahagi mo to. O makita na ipinamumuhay mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, ikaw, kapatid, ay naging o magiging liwanag ng sanlibutan. Ng pamilya mo, ng trabaho mo, ng pamayanan, ng eskwelahan, ng negosyo, lalo na sa gawain o kalipunan ng mga mananampalataya. And meron tayong, bagamat pribilehiyo ang salita ng Diyos, maunawaan natin, mapasatin. Bagamat tayo ay may isang title na galing sa Diyos, sabi ng Diyos, you are the light of the world. Liwanag tayo sa libutan. Pero ang kakibat niyang grabing blessing na yan ay isang mabigat na responsibilidad. So, we are privileged, but on the other hand, responsible na pangalagaan natin ang salita ng Diyos. Huwag natin itong isa-isang tabi ang salita ng Diyos. I-keep natin sa ating mga puso. Ang salita ng Diyos, most of all, ay ipamuhay, i-apply in every area ng ating buhay, sa finances, sa time, sa possession, sa katawan, sa relationship, sa negosyo, pagtatrabaho, sa ministeryo. Pag nag-iisa, maganda man o hindi ang ating kalagayan, ang salita ng Diyos, napaka-importante, so powerful, na hindi lang natin malaman, kundi maalala, most of all, masunod. And ito ay isang responsibilidad natin, ang salita ng Diyos, so important, ay atin ding maibahagi sa iba. Are you with me? Sapagkat sa pamagitan ng salita ng Diyos, makapangyarihan, bibigay ng liwanag, ng karunungan, ng kapayapaan, ng kaligtasan ng kaluluwa, nagiging gabay na salita ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi lang nila malalaman ng ibang tao ang kanilang dapat lakaran, gawin, sundin na kalooban ng Diyos, katwiran, katotohanan, kundi sila ay maniligtas spiritually. Ang kaluluwa ng mga tao makakapakinig na sa mababahaginan natin, mababahaginan mo, ay maaaring maligtas sa apoy ng impyerno, kundi makapasok sa karya ng Diyos time comes. By believing, by faith in the Lord Jesus Christ, the central figure of the Bible, the man incarnated God, the God who died for the sins of the world. Sa sino mang mananampalataya sa Kanya, hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So I propose 3 things, mga kapatid. Number 1, depend on the written word of God that saves, nurtures, guides, and protects. Dumipende tayo sa salita ng Diyos. Huwag lang sa mga magagandang karanasan, desires natin, gusto natin, prayers natin, answers of God sa ating mga kahilingan at panalangin, kundi most of all sa salita ng ating Panginoon na nagliligtas ng kaluluwa, nagliligtas sa ating buhay, nagbibigay sa atin ng growth spiritually, nagpapala sa ating hindi lang mga katawan, gumagabay sa atin, at nag-iingat sa atin po mga katawan, buhay, everything na meron tayo ay kaya na saklawan, pamahalaan, at hindi lang i-supply, kundi i-protect, i-maintain ng atin pong Panginoon. So, depend on the written word of God. Remember, ang salita at ang Diyos ay isa. Isa sa title ng Panginoon Jesus ay Word. In John chapter 1, sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa John 1:14, sabi doon, and the Word became flesh. Kaya sobrang napaka-importante ng salita ng Diyos. It's the same as ang Diyos ang iyong in-honor, pinahalagahan, tinalima, kung dumidepende tayo sa salita ng ating Panginoon. Number 2, as believers, we must heed the Word of God and govern our lives by what it says. Kung talagang tunay tayo mananampalataya, susunod tayo sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos na katotohanan. Pag narinig natin, na-convict tayo, sinabi ng Word of God na ito gawin mo, huwag mo nang gawin yun. Obey. Heed the Word of God. Yan ang kalooban ng ating Panginoon. Kung
talagang tayo ay mananampalataya, patunayan natin ang ating pagiging tunay na Kristiyano sa pamagitan ng pagsunod sa utos, salita, kalooban, principles ng ating Panginoon. Dahil isa yan sa ginagamit ng Diyos na paggabay sa ating mga buhay. Kung ito ay ating susundin, i-apply, ilalapat in any situation na meron tayo. Masaya man o hindi, mabuti man o hindi, gipit man o maliwag, may problema man o wala, ang salita ng Diyos, katotohanan, marapat lang na sundin. So, the last but not the least na mensahe ni Peter sa kanyang mga readers during his time, man din, nakarating sa ating kapanahunan, ito ang kanyang emphasis sa mga kapatid. Be alert! Wake up! And remember, tingnan natin ating mga katabi kung alerto pa ba? Alertado ba ba? Alertado pa ba tayo? Okay. Gising ba tayo? Oo, kasi may mga taong dilatang mata pero tulog ang espiritu. Tulog ang isip. Tulog ang pananampalataya. So, be alert! Kung tayo ay gising, hindi lamang physically, kundi spiritually. At may isa pa tayong dapat gawin. Kahit marami na tayong alam, natutunan, kakayanan, resources, everything. Remember the Word of God. Alalahanin natin, isipin natin ang mga salita ng ating Panginoon. Narinig man na natin, isipin pa rin, alalahanin pa rin, basahin pa rin, bulayin pa rin, at atin pa rin ikip sa atin po hindi lamang mga puso, kundi pamuhay. Okay, so, ano ang ating acrostic topic? Ayun, nakulaan nyo na, RTW. Ang ibig sabihin ay remembering the word. RTW, ready to wear. Gusto ba natin isuot ang baluti ng Diyos as well as His Word, na ating maging balabal, ating maging damit, na ating maging kasuotan? Ready po ang salita ng Diyos. All we have to do is to read the Word of God, memorize the Word of God, most of all, apply the Word of God. Are you listening there sa likuran? Okay. Ito po ang gusto ko talaga itanong sa inyo. Dito may premyo. Acrostic points. Sino po nakasunod? Mabigat o tatlo kasi. Kaya mabigat din yung premyo. Dati 100 Jollibee. Ngayon, 105. Acrostic points natin. PD, EV, WG. Ano ba yan? Presidential decree? Provincial direct? Yung EV ay, yung meron kayo. Sino ba dito ang merong electric vehicle? Hindi na. Business ba din? May electric vehicle? Manyalang kasi mga electric biniklera lang. Binikla ka rin, biniklera. Sila electric vehicle. WG. Marami dito ay mahilig sa gaming. War games. Okay. Pero ang ibig sabihin po natin dito, mga kapatid, hindi presidential decree, hindi electric vehicle, hindi po war gaming, war games. Una, people dies. That is why ang salita ng Diyos importante. Na ano? Hindi lang malaman o alawan, kundi palaging maalala. Palaging may paalala sa atin. O palagi nating alalahanin. Dahil everyday tayo nagbabasa, nagsasaulo, at nagme-meditate, most of all, nag-a-apply ng salita ng Diyos. Number 2, because experiences fades or vanishes. Ang karanasan natin mabubuti, huwag tayong manatili dyan, huwag tayong masyadong maging desire. Oo, hiling natin ang Lord. Oo, kailangan natin mga magandang karanasan, magandang blessing in life. Pero pag yan lang ang ating gusto, magtamasa na mga gusto nating bagay karanasan in this life, kulang na kulang siya para tayo maging matatag, mature, most of all, hindi mapaglalangan ng jablo, hindi maging worldly. Kulang yan, mga kapatid, ang mga karanasan. Kaya nga si Pedro, sabi niya, remember the Word of God. RTW. Amen? The last but not the least, it's because ang mundo ay pasama ng pasama.
ang mundo ay padilim ng padilim. Ang mundo, until now, madilim pa rin. Kahit Christians na tayo, ang mundo, tinatanag, madilim pa rin, masama pa rin. So thank God, dahil meron tayong Diyos, kakilala ng personal, totoo, tagapagligtas, panunubos, pag-asa natin, not just in this life, but in the life to come. And His name is Jesus Christ. Can you say amen? Let's rise up. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon ng pasasalamat, pagpupuri, pagsamba, pagdakila. You